Cruelos, mabuhay. This is Gaysel Ortega again and again, and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. And ladies and gentlemen, Mama Sam is back. Kamusta Mama Sam? Anong lagay natin dyan? Anong pinagkakaabalahan natin ngayong linggo? Siyempre, nung una, kahapon busy ako kasi namasyal kami. Bumili ako ng regalo ko sa sarili ko. Ay, sana all? Oo. Tapos yun, maparampa kami. Tapos, ayun, masaya naman. Kaya lang pagod. Hindi ako nakapag-upload yesterday. Hinayang na hinayang ako. Nag-celebrate ka ng Chinese New Year? May handa? May ulam naman kami dito lagi. May pagkain naman dyan. Naglagay ako ng fruit sa table ko kasi to attract, tawag dito, yung attract the luck. Ayun, ay Tapos meron kaming tawag dito, may binili kami yung mga sticky na binibenta dyan sa yung mga kalamay. Sticky rice, ganyan. So wala namang masama kung maniwala ka o hindi, pero kasi parang ikaw na rin dapat maglagay sa sa table mo na kung paano ma-attract yung luck mo sa araw ng New Year's. Sa araw ng New Year's ng Chinese. So, ayan. Hindi naman tayo Chinese, pero wala namang kumain masama. lang kami. Ay, ano kinain nyo? Tikoy. Tikoy. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng tikoy? Hindi. Okay, so yung friend ko kasing Chinese, nagbigay siya ng tikoy sa akin noon. Sabi ko, para saan ba to? To stick together in 1 year. Ganyan pa yung purpose noon? Hindi ko naman alam. Kasi ayun pala, saya. Sticky siya. Together. Kumbaga parang siksik yung dikit-dikit niya. So yun. So ang symbol daw ng tikoy is and ayun yung sabi sa akin ng friend ko Chinese, para stick together. So sa tuwing Chinese New Year, bumibili ako ng, hindi dati nagluluto ng biko. So hindi. Bumibili na lang ako, tapos yun na yun. Masaya. At least na-celebrate natin yung mga Chinese New Year ng kahit sa papaanong paraan ng bonggang-bongga. Pero bago tayo wala naman ako, hindi naman yung handa-handaan, walang ganon. But kasi sabi ng friend ko Chinese, you try to put something in the table na kung meron kang duck, maglagay ka ng duck. Kung meron kang ganito, maglagay ka ng ganito. Pero kasi, fruits is number 1. Kasi yung fruits kasi, parang nakakabusog, pagkain siya. So, fruits, parang nilagyan ko ng mga orange. Pero hindi na yung katulad ng New Year na, kasi symbol yun to. Dose talaga. Parang may may para pa tingnan lang. Senyales na ganito o yung tinatawag na, tawag dito, yung mga pamahiin, walang ganon. Nasa yan, mindset mo. So, kailangan masipag ka magtrabaho. Kasi ayan, katulad yan, kung hindi ka naman nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, nakahiga lang lagi, paano ka suswertehin? Paano gaganda yung buhay mo, di ba? At saka paano ka kikita kung nakahiga? Correct. Paano ka kikita? Dapat ang mindset mo, paano ka kikita? Alam mo, Gaysel, ang pagiging YouTuber para sa akin, is a business dapat palaguin mo yung negosyo mo, ayusin mo yung negosyo mo. Sabi ko sa inyo, kung kaya nyo maging YouTuber, gawin ninyo yon. Ako kasi para sa akin, ito yung opportunity na meron na ibinibigay sa atin lahat na hindi mo dapat baliwalain. Kasi parang wala kang ipupuhunan na pera. Di ba kasi pag nag-business ka, magpupuhunan ka. Sabi ko, magandang trabaho ang pagiging YouTuber. At saka dapat, kung gusto mo maging YouTuber, huwag ka dong sumunod sa mga trend, kung ano yung uso, kung ano yung mga, dapat yung gusto mong gawin. Para every time na gagawin mo yun araw-araw, ay masaya yung loob mo na gagawa. Hindi ka masaya yung loob mo, tapos hindi ka nabubuisit kasi nga gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Dapat ganon. Pero may tanong talaga ako sa iyo ng bonggang-bongga, Mama Sam, bago tayo pumasok doon sa ating topic na ano ba ang kulang. May tanong ako sa iyo, do you believe sa second chance? Opportunity is always there. So, pag na-lost mo yung opportunity, so
yung second chance kasi para sa akin, bakit ka pupunta sa second chance kung kaya mo nang gawin sa first chance? Eh, paano kung walang second chance? Nakakaloka. In all aspect ba yan or sa buhay? Or halimbawa sa Sa pag-ibig? buhay, all aspect. Kasi 'di ba, parang ang opportunity is now. Mm. So, 'pag Tama. nagkamali ka, ayun, dun lang papasok yung second chance. Ngayon, paano kung walang second chance? Oo nga 'no. Paano kung hindi ibibigay Kung sa'yo ang wala kang second chance? tsansa na, oh. Dapat Halimbawa, gagawin mo talaga sa yung ano. pag-ibig, nabigo ka nung una, eh paano kung ayaw ka na uli patawarin o ayaw ka ng bigyan ng chance dahil sa nagkamali ka nung una? So, galingan mo na doon pa lang sa first. Totoo. Parang ang sakit naman. Ako kasi sa Ah, totoo lang, hindi ako madamot sa second chance. Pero kasi hindi naman ako aayaw sa isang tao kung parang feeling ko hindi ako na agrabyado ng todo-todo o hindi na ako nasaktan ng bonggang-bongga. Kasi kaya lang naman ako hindi nakakapagbigay ng second chance kasi parang I felt na parang move on na lang tayo. na-humiliate ka. Parang Oo. nawala na yung trust mo, nawala na yung respeto mo, kaya wala ng Oo, second. wala na akong tiwala. Parang feeling ko, kasi ako kasi sincere kasi ako sa tao talaga, yung loob Mm. ko, sincere yung ibibigay ko. Pero kasi kapag once na nasaktan mo ko, I think talagang aayaw ako. Kasi parang ang motion ko, ang motive ko kasi, parang mas maganda pang pumunta ka na doon sa mga next na makikilala mo more than sa bumalik ka pa sa taong nakilala mo na. At nasaktan Ay, ka niyan minsan. nakakaloka. So wala palang pag-asa yung mga humihingi ng second chance sa'yo? Pero kasi ako kasi, bago kasi ako dumating doon sa puntong umayaw ako doon sa isang tao, maraming beses ko muna 'to binigyan na ng chance Yung ano na hindi niya talaga, nalalaman, oo. yes, na hindi niya Halimbawa, nalalaman. ikaw, ano ba, nagkasigawan tayo, nasigawan mo ako, minura mo ako, gano'n-gano'n. Ta's nanghingi ka sa'kin ng sorry, okey lang 'yun. Hmm. So, 'pag Pero yung paulit-ulit mong ginagawa 'yun, naulit mo ulit ta's nag-sorry ka, okey lang 'yun. Hanggang sa dumating na ako sa punto na parang, "Sandali lang pakumo ka na. po, nawawala na yung pagkatao ko dito, oo." So, 'pag Yeah. nag-decide na ako ng gano'n, ayun, 'pag ako na yung huminto sa kakaamo sa'yo, so ibig sabihin nun, ayoko na. Kasi Ay, ako kasi sa grabe. lahat ng bagay, halimbawa kaibigan kita, kakausapin kita, "Oy, para maintindihan mo." Hindi ako natatakot magsalita ng direkta sa tao ng kung ano yung gusto kong sabihin na nandirito sa loob ko. Kasi kung kaibigan kita, dapat alam mo yun, dapat kilala mo ako do'n sa part na yun. Ngayon, kapag True. hindi mo naintindihan yun, ibig sabihin hindi kita kaibigan. Ay, totoo nga yun. So, Mararamdaman kung mo naman. dumating na ako do'n sa punto na ayoko na, kahit kaibigan ayoko, kahit magkaibigan tayo, wala na akong pag-asa sa'yo. Wala Bakit na. hindi ka bakit di ka halimbawa kung ano, magkaibigan kayo, I mean is naging in a relationship kayo, bakit hindi ka ayaw mo na talaga na maging kaibigan siya? Ano yung nag-aano sa'yo? Kasi sa Um, relationship nga hindi mo kayang maging maayos na relasyon sa akin, maging maayos na tao, kaibigan pa kaya. Eh, 'di ba nga more ay than a grabe. friend. Mhm. Bakit ano ba yung gano'n lang din yun, mag-e-expect ka na iingatan niya yung mararamdaman mo? Hindi, wala. Walang gano'n. Ako kasi parang na-discover ko yung sarili ko nung may friend ako na best friend ko siya nung high school. Mm. Tapos siyempre pumunta na kami ng Laguna, so nagkahiwalay na kami. Eh, kaklase ko siya noon. Tapos binabalik-balikan ko yung lugar na yon because of him. Mm. Oo, sobrang love ko yung tao kasi siyempre yung keep the relationship good. Oo. Mm. So, siyempre kapag nawala yung connection, mawawala yung relasyon. So, talagang as in talaga pinupuntahan ko. Kaya lang kasi parang dumating ako sa punto na nag-e-effort akong dumayo doon, pumunta doon, na parang hindi ko naman kailangan pang gawin yun. Kaya lang nababaliwala. So, parang dumating ako doon sa punto na parang, bakit ba ako nandirito? Bakit kailangan ko pag-aksayahan ng panahon to? Pumapasok na doon yung self-love na
dapat mas mahal mo ang sarili mo. Kasi bakit ka nag-e-effort sa isang tao ng bonggang-bongga kung hindi naman niya kayang ibigay yung effort na ginagawa mo din? Hindi siya nag-e-expect ka. Pero kasi mapantayan lang yung ba, nagpunta ka dito, oy, dapat maramdaman mo rin sa kanya Oo, yung na-appreciate special. Yung pagiging special mo na dinayo ka pa niya, na gano'n-gano'n. Pero kapag yung parang ikaw lang pala yung may gano'n, Ay, ang masakit. sakit. Oo. So, dadating ka na doon sa punto na sandali lang, isipin ko din naman yung sarili ko. Kung importante ka, importante din ang pagkatao ko. So, patas lang tayo. So, ngayon, dumating kami sa punto na nagkasalubong ngayon kami sa Mega Mall. Parang tinanong ko lang siya, bakit ka nandito? Kung ano yung pinaramdam mo sa akin noon, ganun na rin ako ngayon. Kasi, wala na akong nararamdaman na closeness sa puso ko mula sa'yo. Isa ka na lang din na kakilala lang kita. Na-hurt ba siya nung pinaramdam mo sa kanya na nobody na siya? Sinabi niya sa akin, ang iba na yung pagkatao mo ngayon. Ay, ikaw pa yung nagbago? Tapos sabi ko lang sa kanya, siguro natuto lang ako. Ganon. I love Natuto that. lang ako Pero na bigyan importansya yung pagkatao ko. So, I realize na walang mali doon sa ginawa ko. Kasi, ang pagbibigay mo ng importansya sa sarili mo, yung mga taong nagbibigay ng importansya sa'yo, hindi mangyayari yung mga bagay na yon. Mananatili yung closeness, yung friendship ninyo, kung ang taong to ay marunong din magbigay ng pagpapahalaga. So, yon sa pagkatao mo. Kasi mahal ka niya bilang kaibigan. So, yes. Ay, nakakaloka talaga yung mga second chance na yan. Ako, kaya ko siyang ibigay, pero hindi yung kagaya ng pinagsamahan namin dati. Pero siguro, kaya ko siyang maging kaibigan ulit, pero hindi na yung totally close. Kasi mahilig ako sa second tinatawad chance. mo, nagpatawad ka lang. Oo, gano'n. Pero hindi Gano'n ka lang nagbigay siguro. ng second chance, nagpatawad ka lang. Ganun. Kasi yung second chance, ibabalik mo uli yun sa dati. Kung ano kayo nung simula. Kasi ako nga kasi, maraming beses na ako nagbibigay ng second chance bago pa ako magdesisyon na mahalin ko ang sarili ko. Halimbawa, nagamit mo ako, tapos parang feeling ko agrabyado ako dito Tapos nag-sorry ka sa akin. So okay lang yan, sige gawa pa din tayo, ganun. O sige trabaho pa din tayo. Pero kasi pag dumating na ako sa punto, parang hindi ko na nararamdaman talaga yung parang naaawa na ako sa sarili ko. Yung value Parang mo. sandali lang muna. Tapos pag once na gusto mong ayoko na. Kasi mahalaga ang sarili ko. Ay, nakakaloka. At least si Mama Sam na nakita mo yung sarili mo, yung self-worth mo baga. Yung worth mo ay bonggang-bongga. Hindi yung iba kasi nauubos Talagang nawawala na sa sistema nila. Kaya ayun, napupunta sa sa kung ano-anong naiisip nila na nagkakaroon ng anxiety, mga eksena. At least ikaw kaya mong kontrolin. Importante kasi yung pagkatao ko para sa sarili ko. Sino ba magmamahal sa sarili mo? Ikaw din lang. So minsan kung ano yung sinasabi sa akin ng tao, ayun yung sinasabi mo sa akin. But how do you know? Yes, di ba? Wow, So, thank you so much. Ganon. So, intindihin ko yung sarili ko. Ayan, maraming salamat, Mama Sam. Ang ganda, every time na mag-explain si Mama Sam, di ba, napaka-inspiring. Coming from him na mga experience kasi ni Mama Sam, yung nakakaloka. Kumbaga, pang maalaala mo kaya. Parang siguro I learned a lot. Yes! Sana all. Di ba?